Kasama ko na rin dito mga tiyang may unbox pa akong isa. Ito yung mug from the sa Friends Experience sa Manila. I think sa Soler to. Hindi kasi ako nakapunta doon dahil wala eh. Siyempre sa budget natin, tsaka yung time sa duty. Busy talaga. So, ito is from, sa pinsan ko to kay Ate Louie. Nakapunta siya doon. So, binili na lang niya ako ng mug. Since, since alam niyang nangungulik ako ng mug. So, ayun. Siyempre, hindi natin to gagamitin. Isasabit natin to sa dingding. Sama ko na rin pala mga tiyang yung pag-unbox ko ng keychain din. Eto, kaya mo sila drawing? Yes. I saw them, when I was buying merch, I saw them, the keychains of that. Keychain. Pero No, hindi to. that. Yung mga Yeah. cast. Okay. Saan sa Festi? Yeah. Oh. Si ate, nakitingin-tingin lang siya. So, yon. Isabay ko na rin pala mag-unbox nito. Uy, mga tiyang, hindi to brag ha. Gusto ko lang din kasi siya talagang i-share sa inyo. Alam ko rin naman marami na rin sa inyo meron nito. Pero wala lang, gusto ko lang din siyang i-unbox dito sa vlog na to. Kasi, syempre sa future pag pinunood ko, gusto ko din syempre makita. Eto, nakakumpleto na kami ni Waswas ng Starbucks, stickers. So, syempre, ang kinuha natin is yung, tawag dito, ang planner. Gusto ko naman talaga ito eh. Sige, so, unbox natin ha. So, after nito, hindi na kami magkukulit. Kasi ang mahal naman talaga. Gusto ko lang talaga makuha yung planner na to. Kaya medyo kami ni asawa. Check. Let's see. Mahilig ako mag-plan. Kasi puro lang naman plan eh. So, ito na. May mga sound effects pa ako. Ayokong punitin ito. Tanggalin natin. Wait lang. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, hindi pala. Over na naman ako. Ayun. So, ayun, mga tiyang. Yung labas niya is leather. Alam mo naman, ang expert ko mag-explain. So, yun, leather siya. Then, when you open, ayan. Meron ulit siyang pa-sticker. Parang sa mga dating planner, meron din silang free stickers. So, logo nila na black and green. Okay, tabubuksan siya. Uy! Yun lang, black and green. So, ito siya, transparent. Okay. Ano pa? Inclusive nito. Ito, buksan natin. Yun, syempre may ballpen din. Parang dati ba sa mga dating planner nila, meron din silang mga ballpen. So, ayun. Di-twist din siya. Okay. Next, ito mismo planner notebook. So, yun lang. So, this is 6750 Ayala Avenue. Okay. I'm not sure if this is the first Starbucks here in the Philippines. Pero, ayun. Buksan natin siya. May mga picture siya ng mga branches ng Starbucks. I think all around the Philippines, I guess. Dagupan. Yun. Parang usual din siya ng mga planner. At least smaller siya than the last tag dito, yung mga last na planner. Kasi yung last year, ang laki. Ang hirap niyan dalhin. Uy, ito yung Tagaytay na subot. Okay. Ito, One Ayala Makati. So, yun. Ano pa ba? Baka may dito. So, ayun lang siya. Let's check nga. Kasi dahil sa mga lumang planner, may mga sila eh. Less. May mga voucher sila. Like 15% on the purchase of like this. Ganon. So, ayun lang. Okay. Okay naman siya. At least mas compact siya. I mean, mas madali siyang dalhin. So, ayun lang. So, ayun lang mga tiyang. Salamat sa pagsama sa akin dito sa video na to para lang mag-unbox ng mga toys ko.
Siyempre, wala lang, gusto ko lang din i-share, ayun, gusto ko i-document para in the future, pag napanood ko namin ng pamilya ko, at least, alam mo yun, parang reminiscing na rin, parang, grabe no, parang gumagawa na ako ng past. So anyway, siguro sa next vlog ko, baka yung update na kung ano man ang kalabasan ng visa bulletin for the month of January. So ano man ang kahinatnan, bahala na. Ako kasi, wala, kung ano na lang ang ibigay ng may kapal, bahala na siya sa kapalaran namin. So ayun lang. Kaya ako, binibisi ko na lang yung sarili ko sa mga paulit-ulit ko sinasabi sa videos ko, sa mga bagay-bagay, sa ayan, ngayon, katulad yan, ako ng friends. Sa ngayon, ang ini-start ko is yung Stranger Things 5. Pero nag-start ako dun sa mga ilang seasons before kasi gusto kong maalala yung mga, sabi kasi nila si Stranger Things 5 may mga is connected sa ibang episodes sa Stranger Things 3 and meron din sa 2. So yun, babalikan ko yun. Galing yun mismo sa directors nila, yung The Duff Brothers. So yun yung ano ko ngayon. PTE, yun. Yung PTE, baka hindi ko muna siya i-retake this January. Ang advice sa akin ng friend ko na nasa US, better na retake ko na lang daw yun kapag ka nag-current na daw yung visa bulletin or nag-current na daw sa PB ko or dun sa, ano tawag dito? Dun sa DQ. Yun, sa DQ. So, sabi niya, ilaan ko na lang daw yung mga oras ko sa slow review para daw hindi ako nangangarag. Pero sabi din naman daw niya, mas madali daw talaga din hamak si PTE kaysa sa kay kay IELTS. So, depende naman sa tao yon. Alam ko yung iba sa inyo nadadalian sa IELTS, sa tao yon. I mean, hindi ko naman sinasabing i-take nyo yung ganito. Nasa sa inyo pa rin yun. So, ano pa ba? Yun, let's wait for the upcoming visa bulletin. Ano pa ba? For the next coming years pa. And yun, gusto ko rin po sa inyo mag-thank you kasi kahit na po mga ganito lang yung mga vlogs ko, nanonood kayo, na-entertain ko kayo kahit paano. Try natin sa mga susunod, baka pwede akong mag-vlog about sa work ko or what. Kasi hindi ako masyadong maka-vlog sa work ko kasi baka mamaya, alam yun, may mga madali ako na hindi dapat. Baka mamaya ika-suspend pa ng license ko or whatsoever. Pero yun, natapos na rin pala namin yung ECLS namin sa awa ng Diyos na ano ko siya, na-conquer ko na naman yung ECLS ko. Dun yun, sa Cavite yun sa Dasmariñas, Cavite namin ginawa last Sunday. Hindi ko na siya na-vlog kasi honestly, I'm not well prepared at that time. Parang ano kasi, hindi ako masyadong, buti na lang yung exam doon is open notes. No, nakapasa pa naman tayo dun sa pre and post test. Doon naman sa Mega Code, nakakatawa kasi nag-combine kami ng ibang hemodialysis nurses from other centers pero under din ng EG. Kahit paano naging okay kami, yung team namin doon sa Mega Code. And ayun lang. So, thank you ulit sa inyo. Please don't forget to subscribe, like, and share dito sa journey namin ng aking pamilya, sa journey ko as a nurse. Hopefully, itong channel na to makatulong sa inyo in a way sa mga magiging experiences ko papunta ng US. And also, congratulations din tayo sa mga bagong pasadong nurses sa NLE. Nasa 40,000 yung nakapasa. Sabi daw nila, this is the parang pinaka-highest na passing rate yata ng nursing exam. So, sana yung mga bagong nurses ngayon, kung gusto nyo mag-take na ng NCLEX, mag-take na kayo. Kung gusto nyo mag-ibang bansa kayo. There's no holding back. Alam ko, there are nurses who are patriotics. Patriarchal. Patriotic yun. Ko po pa, English pa. Kasi alam ko may mga nurses na patriotic dyan. Isa ako doon dati. Pero kasi sa buhay at sa sitwasyon natin ngayon, mas nangingibabaw yung sitwasyon na magiging future ng pamilya ninyo. Nakakaawa kasi yung mga nurses dito sa Pilipinas, tinitake for granted tayo. Gusto man natin mag-serve sa ating kapwa mga Pilipino, sa mga pasyente dito na mga Pilipino. Pero paano naman yung family natin, di ba? I mean, in my case, nag-serve naman ako dito ng ilang years before ako nag-work sa
sa UAE, bumalik ako, nag-work pa rin dito as a nurse, and then now, ayun, plan na ako sa US. So, huwag tayo masyadong magpa-hold back ng conscience natin na dapat mag-serve tayo sa Pilipinas or what. Nasa sa inyo yun. Kayo ang hahawa, kayo ang gagawa ng future ninyo. Huwag niyong iasa or huwag kayo masyadong mag-guilty na dapat dito muna sa Pilipinas, mag-serve as a nurse. Pwede, experience din siya bago kayo mag-abroad para, yun nga, may baon pa rin kayo. Pero kung gusto niyo right away na mag-NCLEX, US, UK, Middle East, nasa sa inyo yun, walang nag-hold back. Go lang. Push nyo yung what you think is best for you. So, yun lang. So, thank you mga cham. See you again on my next vlog. Bye-bye and God bless us all.